ano nga ba yung ginagamit namin for interior at saka exterior na brand ng pintura. Bakit nga ba mas prefer ko na Boysen ang ginagamit ko? At bakit nga ba hindi ibang brand? Balik tayo dito. Kung napapansin niyo, ayan, naka-prepare na po ito for final touches. So, ang ginamit naming masilya dyan, kung napanood yung mga previous videos ko, ayan, masonry putty po ito. Dito sa interior, sa wall, at saka dun sa ceiling natin. So, ano nga ba yung ginagamit naman natin na primer? So, flat latex using so, yun po yung ginagamit namin para sa ceiling. Kung saan yung ceiling namin, yun na rin po yung pang final namin na kung saan hindi kami gumagamit ng gloss. Okay, sa kisame natin, ayan, usually nilalagyan natin ng gap yan. So, isang bagay dyan, mas madaling panghabol yung masonry putty. Okay, so panibagong araw tayo dito. Ayan, so pinapa-clear ko na nga po dito lahat. Ang init, no? Akala ko ayos na? Ayos anak mo? Mayatan sir. Mayatan? Ayan, so nagka-emergency kanina. Yung anak niya tinakbo sa hospital. So, ayan. Ito nga po yan nagiging kunin ko sa client kung sakali. Kasi yung gusto namin mangyari na lang, PVC na lang to para mas safe na lang din. So sa ngayon, ito clearing na lang dyan, and then tinatapos na lang ibang part. So finalize yung mga electrical, lahat na yung mga gagawin dito. So ito, ayan o. So maglalagay na lang kami ng mga lights dito. Pwede na naman baklasin to kung sakali para maging okay na. So yung isang bagay dito mga kamusta, ano nga ba yung ginagamit namin for interior at saka exterior na brand ng pintura? Ayan o, nakapansin nyo naman siguro. So lahat po dito ay Boysen po mga kamusta, at yun yung pag-uusapan natin ngayon. Bakit nga ba mas prefer ko na Boysen ang ginagamit ko? At bakit nga ba hindi ibang brand? So yung mga ganong bagay mga kamusta ay nagiging optional naman yun kung sakali. Kung napapansin nyo, ayan o, hindi pa ito na ilak na maigi mga kamusta. So ilalak na lang ngayon. So napakatibay na ng ginawa namin dyan compare dun sa nandun sa may plano dati at yung nandun sa may perspective niya. Kasi hindi ako yung gumawa ng plano na ito mga kamasta, hindi rin po tayo yung gumawa ng perspective niya. So tayo lang yung nag-build hanggang naitayo at saka ngayon ay maipifinish. So ito na rin yung mga hamba na natin, ayos na lahat mga kamasta, no? Ceiling ayos na rin. So halos lahat na ay natatapos na. So ito yung ginagawa na lang namin, yung water line at saka yung sanitary. Ayan, so nagdadagdag kami dyan papunta sa likod. Catch basin namin, napaka-importante po na ito. So sa lahat po ng mga ginagawa natin, merong catch basin. So para lahat ng mga bagsakan ng tubig ay dito po ang bagsak niya. So kagaya nito, no, yung mga ganyan. Ayan, so dito dadaan papunta doon. So yan na lang po yung mga ginagawa ng tropa. Ayan o. So yung mga pintura na yan, from basal hanggang sa finish, ayan, i-share ko sa inyo kung ano yung pintura na yan. Balik tayo dito. Kung napapansin niyo, ayan, naka-prepare na po ito for final touches. So magiging final touches yan pag natapos yung tiles installation. Kaya sabi ko pwede na namin tanggalin to dahil sa tiles installation na ho kami. So ang ginamit naming masilya dyan, kung napanood yung mga previous videos ko, ayan, masonry putty po ito. Dito sa interior, sa wall, at saka dun sa ceiling natin. So ang gamit namin dito na board ay gypsum board. Yan. So meron naman gypsum putty using Boysen brand. Yun nga lang, ginagamit ko na rin dito ay yung ating masonry putty. So pwede po yan mga kumusta, na kung saan matagal ko na rin po siyang ginagamit. Kaya kung napapansin ninyo, ayan, diba? So napakalinis, maganda, maayos. Yun naman po yung importante po dyan. At kung sa quality lang yung pinag-uusapan talaga, Boysen tayo. So ano nga ba yung ginagamit naman natin na primer? So flat latex using Boysen brand. So yun po yung ginagamit namin para sa ceiling. Kung saan yung ceiling namin, yun na rin po yung pang final namin, na kung saan hindi kami gumagamit ng gloss. So yan yung diskarte namin. So yung using flat latex na yan, pagkatapos mong mamasilyan kagaya nito, ayan na po yung magkakaroon na ng primer niyan after na mamasilyahan. So pag nalihan na, and then pagkatapos nun ay ang mangyayari na po dyan, i-finish na lang po namin ng flat latex.
And then pang primer din namin pagdating sa mga namasilyahan dito, ayun na rin po yung flat latex. Okay, so yung preparation naman, magkaiba po yan. Nabanggit ko na po yan sa mga previous videos natin kung saan ito po yung katuloy niya para at least malaman natin kung ano yung mga ginagawa. So gaya nito, ayan yung ceiling niya. So yung mga masilya na yan, ginagamit namin dyan yung masonry putty na. So meron din kami nahalo dyan na compound o kaya yung kanyang powder. So ang gamit namin dyan ay patching compound na po siya. Okay, so yun po yung minimix namin. Ito ipapantay na ho namin yan para maging pantay siya. So habulin namin yan to make sure na mas maging maayos yung finish niya. Okay, so ganyan po yung mga paraan natin pagdating sa pagpipintura, mga kamasta, no? Okay, then ang finish naman ng wall natin, kung napapansin ninyo, ito ay gloss or semi-gloss. Possible, mas maganda gumamit ka ng it's either semi-gloss o kaya gloss. Pero usually yung ginagawa kasi ng iba, nilalagyan na nila ng emulsion. Pero para sa akin, ang emulsion po kasi, ginagamit lang natin yan for kung gusto mo na kinulang mo ng kintab yung wall mo. Pero para sa akin, enough na ho yan yung gloss finish, mga kamasta. No, sa akin, maganda po yung preparation at saka maganda po yung magiging outcome yan kung sakali po na tama yung lahat ng proseso na sinunod natin. So yung paraan kasi na pagpipintura, napaka-importante, mga kamasta, na hindi lang din naman dahil maganda yung brand ng pintura mo, magbe-base ka na rin sa pintura na yun, na sabihin mo, oh, maganda naman yung brand pero yung pintura bakit gano'n? So parang gano'n. So isang bagay lang doon, mga kamasta, ay dapat tamang tao lang din yung gagawa. Semi-gloss, kung saan meron na rin tayong ready mix, no, mga kulay ng Boysen, no. Merong may mga kulay na desire mo o kaya naman desire ng client natin, na which is yun po yung kailangan natin ilagay o kaya naman kailangan natin i-put up. So usually, mga kamasta, pagdating sa mga finishing touches kasi hindi lang din naman yung kulay yung tinitingnan natin kung paano mo to prepare. So ito kasi may mga preparation ako na tinuro sa inyo kagaya nung pagpipintura ng wall natin. So ito kasi nasa process pa lang ho, tapos na ho yung proseso nito na yung kumbaga pinakabungad, yung pag-grind, pag-primer, pagmamasilya. So ito naman, kung napapansin nyo, medyo makalat lang yan. Konting touches na lang ho yan, then final coating na ho kami. So yan po yung paraan namin pagdating sa pagpipintura ng mga walls. So sa ceiling, ito yung medyo maselan tayo pagdating sa mga kantuhan. So kung napapansin nyo, ayan, ito nalagyan to ng metal paring para magkaroon ng guide. Kaya mas prefer ko gumamit tayo ng masonry putty to make sure na madali siya matuyuan at mas madaling maghabol. Kasi isang bagay, kung napansin nyo dito, meron tayong metal paring. Ayan, para mas maging tuwid. Kasi ito, nakadrop na ho yan na ceiling kasi ito may biga dito, no? So pinantay na ho namin yan. Kaya nga po ganyan yung itsura niya, no? So para mas maging maayos, mas maging pantay. Kaya nga nilalagyan namin ng metal paring. Kaya nga, sabi ko kanina, may putty rin naman na appropriate para sa kisame natin. Pero yun nga lang, o kaya dun sa may gypsum board natin, yun nga lang, mas prefer ko gumamit nito. Alam niyo kung bakit? Yung masonry putty, dahil nga mas madali siyang matuyuan, mas madali pang humaghabol. So yun ang kagandahan niya. Kasi kahit nasabihin na natin na masonry putty po yan, still water-based pa rin naman ho yan. So ibig sabihin, maganda pa rin ho yan sa kahit na anong board. Okay? So yun po yung isang bagay dyan na ginagawa natin. So lahat ng to, ito PVC na lang ho yan, mga kamasta. So yung outdoor naman natin, meron tayong ginagamit na pintura using Boysen brand din. Meron tayong Acrytex primer. Yan, nandiyan yan sa may screen natin. And Acrytex na kung saan pwede rin natin gamitin for outdoors. Na usually, yung kumbaga open part. So yun, doon natin siya nilalagay. Okay? So yun po yung mga ginagamit namin, mga materials, mga kamasta, no? Na pwede nyo rin pong gamitin. Okay, sa kisame natin, ayan, usually nilalagyan natin ng gap yan. So isang bagay dyan, mas madaling panghabol yung masonry putty, no? Kung i-compare natin, kasi sa ibang mga putties kasi, ang possible na mangyayari yan, pwedeng makalas, pwedeng mabitak, pwedeng bumigay. So yung masilya na yan na ginagamit namin, using yung brand na yan, masonry putty na yan, ma-assure ko na maganda talaga. So hindi ko naman to pwedeng sabihin na dahil ginagamit ko lang, kundi dahil tested ko na. Ayan o, si Bayo ko
Nag-iisang bayo ko yan, pinaka-pogi sa lahat. So, chinecheck ko to. And so, sabi ko nga, may kailangan pa tayo ayusin. So, dito naman sa taas, ito, minamasilyan na lang to. Then bukas, primer na namin to. At least matapos yung primer and then tsaka natin siya i-finish pagka naayos na. Kasi ito, natapos na rin yung waterproofing niya. Sa mga susunod na araw ay itatiles na natin to.